Ayan. Organization and presentation of data. So ito class yung first chapter natin sa midterm natin. Ano? Ay. So ayan. So nag-effort pa ako class sa PowerPoint presentation. Tapos unti lang ang mapunta. Naririnig ba ako? Okay. So ayan. So ano ba ang So ang under ng topic na to class, yung types of data. Okay? With 3 subtopics, yung frequency distribution table, correlated data, and time series data. So ano ba ang presentation of data? So madali lang class iintindihin. Presentation data? O sa ibang term, pagpe-present ng data. So this refers to the organization of data into tables, graphs, or charts so that logical and statistical conclusions can be derived from the collected measurements. So meaning class, ang presentation of data, yung mga data na nag-gather natin, whether it is qualitative or quantitative, group or ungroup, ay ipe-present natin using yung tatlong methods. Yung tatlong methods na yun class, dito nakapaloob yung tables, graphs, or charts. So ano ba yung tatlong methods na yun ng pag-present ng data? So ito class, three different forms of presentation. So una, textual form. So make use of words, sentences, and paragraph in presenting data collected. So dito class, ang point nito is yung pag-present nyo ng data is by word. So halimbawa, nasa cellphone ko yung example ay. So halimbawa class, ganito. Halimbawa ng pag-present. Attitudes to women with children working very depending on the stage of the youngest child, with support for working outside the home increasing as the children get older. So mga ganun class, mga siya, data na naka-text, or naka-paragraph or word form, So ito naman class, once the children have left home, the majority of people think women should be paid for work full-time. So mga ganun lang class. So ibig sabihin dito, pine-present mo lang yung data by make use of words, sentences, and paragraph in presenting data collected. Pag sinabi naman class, tabular form, table. So it shows the data in a more concise and systematic manner. So a way of classifying related numerical facts in horizontal arrays called lines or rows, and vertical arrays called columns. So the space common to a particular row and column. Ano yung nasa baba? Hindi ko makita. Column called cell. So dito naman class, naka-table form. Pag tabular form, naka-table yung mga data. So katulad sa Excel, meron tayong rows and columns. So doon nakalagay. So halimbawa, data, merong dalawang columns. So doon sa isang column, halimbawa kung ilan yung umaakyat ng bundok. So halimbawa dito sa column na to, halimbawa sa mga mountain hiker, example natin mountain hiker. So sa isang column, nakalagay doon yung category. Kung ano yung mga mountain hiker. Kung with specific age. Tapos dito naman sa kabilang column naman kung hanggang anong taas ng bundok yung kaya nilang iakyat. Pero naka in terms of table. So ganun lang class, ang pagkakaiba niyan. Pag graphical naman class, graphical form, it is the most interesting and most effective means of organizing and presenting statistical data. So graphs tell a story with visuals rather than in words or numbers, and can help readers or students to understand and interpret findings of the data collected. So dito naman class, pag graphical, mas more interesting siya. Why? Kasi merong ini-incorporate na colors, halimbawa colors o kaya shapes.
So example natin is pie graph, 'di ba? Usually pag ang mga graphical form na pie graph is nagse-set ng value, tapos yung bawat part ng pie graph na yon is pwede nating i-set into different colors. Ano? So most interesting. So madaling basahin siya kahit walang, or madaling i-understand kahit hindi naka word for word yung dinidiscuss, yung ina-explain nung data na yon. Ano? Another, bar graph. So bar graph naman class, meron lang mga bars. Ano? So yun class, ito kasi class, that is why hindi ko pa binigay sa inyo yung pinaka-detail na example nito. Kasi sa next topic natin yon. Ano? Based on our syllabus, i-discuss natin yon sa next discussion. Ano? So, ano pang klaseng graph class? Aside from bar graph and pie graph. Meron pa yan. I-discuss natin sa mga susunod nating topics. Ano? So yun class, yung 3 different forms of presentation. Next, types of data. So ito naman class, mass or bulk of data that is collected from population sample based on the observations. From primary or secondary source is still considered a raw data. So ito class yung data na kinukuha natin, ano, yung mga values, ano. So raw data is the data recorded in the sequence in which they are collected and before they are processed or ranked. So this decision cannot be derived easily if the results are not yet organized because it does not give a clear or presentation of what has gathered. So yung raw data class, yun yung wala pa tayong ginagawang actions, ano. So kung ano yung pagkakasunod-sunod natin na nakuha yung mga value, yun yung raw data natin unless i-arrange na natin siya according sa isa-set natin na standard, ano, or isa-set natin na basehan, ano. So pag raw data class, yung nakuha natin data na wala pa tayong ginagawa, ano, hindi pa natin ina-arrange, hindi pa natin siya ino-organize, ano class. So ganun class, naintindihan? May mga gusto mag-join, bahala kayo dyan. So next, so frequency distribution table. So dito naman class, magkakaroon tayo ng computations, ano, kung paano ba magkuha ng mag-analyze ng frequency, ano. So frequency distribution table is a tabular summary of a set of data that shows the total number of times a specific data item occurred or fell under one of the distinct classes name. So dito naman class, sa frequency kasi, inaano dito, i-identify natin kung ilang value ang pumasok doon sa isa-set natin na classes, ano. Halimbawa, yung score nyo sa statistics, ano, scores nyo sa prelim. So, pwede natin i-set na from 1 to 50 items, i-set natin na ilan yung naka 1 to 10, ilan yung naka 11 to 20, ilan yung naka 21 to 30, ilan yung naka 31 to 40, and ilan yung naka 41 to 50. So, ganun class. So, doon, isasama rin natin, ano, pagsasama-samahin natin kung ilang value ng student ang pumasok sa ganung score. Ano? So, mas lalo natin yung maiintindihan kapag nagkaroon na tayo ng computations natin. Ano? So, there are two types of data in frequency distribution. So, magkaiba class ang pag-compute kapag group data sa ungroup data. Ano, itong group data and ungroup data na pag-aralan natin na to sa previous topics natin. Ano? So, unahin natin class yung pag-solve sa group data. So, group data are data that are organized and arranged in the form of frequency distribution. So, dito class sa group data, naka-arrange na siya. Ano? So, hindi na siya kalat-kalat. Ano? So, ayan. Example. Nawala. Wait lang class. Nawala yung picture. So, ayan. Nakikita? Nawawala siya pag inaan. Nakikita nyo class? I-zoom ko lang. Nakikita nyo? Ulit. Present natin. Wala pa.
Wait lang class, nawawala kasi. Sige na, sabihan nyo na yung ibang kaklase nyo na ma-join. Mag-join na. Ayan, nakikita na class? Nakikita nyo na? Opo, sir. Okay na po. Sige. So, Miss Hotea teaches math to 70 students. Ano, she has a list of the number of days. Wait lang class, may ma-join pa ang kaklase nyo? So, Miss Hotea teaches... Wait lang. Tanungin natin. Chinat nyo ba sa GC? May nag-send ata sa GC eh. Sige daw class, pa-check daw, pasuyo man. Ay, bayaan nyo na. Sige. Kawasa, nagbigay na ako ng oras. Sabihin nyo class, galit ako. Ha? So, Miss Atea teaches math to 70 students. She has a list of the number of days each student. Galit pero pinapa-join. So, last na yan ha. So, ayan. So, Miss Hotea, so ito class ay sa ano to? Sa group data ano? So, Miss Hotea teaches math to 70 students. So, she has a list of the number of days each student was absent in her class for the entire year. Ano? So, kung gagawa ako nito class, pwede akong gumamit ng construct up mag-frequency table. Ano? Sabat sa inyo. Ano? So, papalitan ko lang Mr. Goso teaches elementary statistics to ilang students kayo? He has a list of the number of days each student was absent in his class, ano, for the entire year. So, pwede ko yung gamitin, ano. So, in this case, kay Miss Hotea muna tayo mag-focus, ano. Tsaka na dyan sa mga para absent na kaklase nyo, ano. So, given ito mga valuing ito, class, na naandito, so, ito yung gagawin natin ng frequency table. Ano. So, from time to time, babalikan na lang natin. So, ganito yung class. So, may step by step dito. Ano? So, step 1, look for the range of the data. So, sa range class, ang pinaka-importante is makuha natin yung highest value, ano, and lowest value. Ano? So, in this case, check. Ang highest value ay 26. Ano? Tingnan nyo kung tama ba. Okay, 26 ang highest value. Ano? Tapos, ang lowest value ay 1. So, makukuha natin yung range niya kapag ganyang formula. Ano? Range is equivalent to highest value minus lowest value. So, ang range natin ay 25. Step 2, look for the classes. Ano? So, ito class ang formula. Approximate number of classes is equal to 2 times total number of observation raised to 0.33333. Ano? Or raised to 1/3. Ano? So, nakalagay dito sa problem 70 students. Ano? So, ayan class. So, 2 times 70, substitute lang, raised to, yan. So, 2 times 70, 140, raised to 0.3333. So, is equal to 5.19. Pag pinag-round up natin, 5. Ano?
So, ang step 3, determine the class interval and class limits. Ano? So, approximate class interval is equivalent to range over number of classes. Ano? So, meron na tayong range. Ano? Yung 25. Tapos, yung number of classes ay ito. Yung nakuha natin sa step 2. Ano? So, ang class interval natin ay 5. So, para saan yung class interval? Sino ang makakaguess? So, katulad ng sinabi ko kanina, di ba, yung halimbawa sa score nyo sa prelim, ang tinutukoy ng class interval, yung pagitan. So, dun sa binigay kong example, di ba, 1 to 10, ibig sabihin, ang class interval nun ay every 10. Ano? So, dito, since 5 ang nakuha natin, so, ganyan ang magiging class interval natin. Ano? Based dun sa pinaka nakuha natin na score. Ano? So, class limits is the smallest and the largest values that would be placed in a given. So, the lower limit is the lowest possible value in the class while the upper limit is the highest possible value in the class. Ano? So, dun sa result class, 26 yung pinaka-highest. Ano? Kaya lang, ang interval natin ay 5. Ano? Class interval. So kaya, pasok siya dito sa 26 to 30. Ano? So, wherein 1, 6, 11, 16, and 21, and 26 are the lower limits, okay? Lower limits ng bawat class, and then the higher limit naman ay, or the upper limit are 5, 10, 15, 20, 25, and 30. Ano? So, step 4, find the number of observations. So, yun class. So, number of absences. So, number of observations, yan yung frequency, in each class. So, based dun class sa sinet natin na class interval, hahanapin natin dun sa given na data natin, kung ilan yung pumasok sa 1 to 5, ilan yung pumasok sa 6 to 10, and so on, and so on. So, i-check lang din dito class, iisa-isahin nyo lang, kung ilan yung pumasok sa 1 to 5, tapos ilan yung pumasok sa 6 to 10, sa 11 to 15, and so on and so forth. So, naintindihan class? Nakakasabay kung paano ang process? So, ayan. So, yan. Ang frequency natin, ang total niyan ay 70 kasi meron tayong 70 class. So, kung ilan yung total, yun yung makukuha nyo. Okay? So, next. Ano sunod? So, determine the class boundaries and the class mark. So, ito class, tandaan yung mga formula. So, kapag upper true class boundaries or UTCB, so upper limit plus 0.5. So, anong upper limit natin? Ang tinutukoy class upper and lower limit ng bawat class. So, ang lower true class boundaries naman, lower limit minus 0.5. So, dito class sa 1 to 5, ang upper limit natin dyan ay 5. So, 5 plus 5, kaya 5.5. Nakakasunod? Ito. Okay? So, 5 upper limit natin. Yung sa UTCB yun class So, upper limit natin dito, 5. Tapos, plus 5, plus 0.5. That is why 5.5. Okay? And then, sa LTCB naman natin, or lower true class boundaries, lower limit minus 0.5. So, 1 minus 0.5, so equal to 0.5. So, nakukuha class, and so on. So, dito naman class sa sunod, 10 plus 0.5 UTCB, so 10.5. Okay? Pag LTCB naman, lower limit na 6 minus 0.5, 5.5. And so on and so on. And so on and so forth. So, ganyan class. So, class mark. So, gamitin yung formula, upper limit plus lower limit divided by 2. So, 0.5 plus 5.5 equivalent to 6 divide 2. So, kaya ito naglabas ito sa 3. So, 5.5 plus 10.5 is 16 divide 2, 8. Okay? So, 10.5 plus 15.5 equivalent ay 26 divide 2, 13. Okay? And so on and so forth. Nakukuha? Nakakasabay? So, yan class. Ganyan lang. So, anong sunod na gagawin natin? So, yan. So, ito na. Yung cumulative frequency distribution. So, ito naman class, ang formula nito ay relative cumulative frequency. Or the frequency, ito class, ang tinutukoy nito ay number of observations or occurrences. Yung total. Over sa number of frequency.
Ano? So ito class, sundan kung paano nakuha itong value na to ng less than cumulative frequency. Ano? Kung paano ito nakuha. Tapos itong relative cumulative frequency kung paano din nakuha. Ano? So ganito lang yan. So ang una natin, nakalagay daw class is relative. Ano? So ang una natin sa 1 to 5 natin ay 23. So isusulat lang 23. And then, paano nakuha yung 48? 23 plus 25. Okay? So, paano nakuha yung 62? So, 48 plus 14. Ano? So, 62 plus 6, 68. And then, 68 plus 1, 69. 69 plus 1, 70. Okay? Ganyan class ang pagkuha ng value ng less than cumulative frequency. Ano? So, how about naman class the relative cumulative frequency? Paano ito nakuha? So, sino makakaguess class? Sino? May plus points. Sige Mr. Abrera. Sige Ano po, Abrera. sir? Ano? Hello po. Para po makuha po, sir, yung relative cumulative frequency, divide lang po yung frequency na halimbawa po 23 yun po sa total number which is 70 po. So Okay. kapag dinivide po natin yung 23 sa 70 po, makuha po natin yung 0.33. Okay, very good. So ganun class, ano? So i-try natin. 23 divide 70, 0.33. Okay? 48 divide 70. Okay, 0.36. Thank you so much Mr. Abrera. Very good ano. So 68 divide 70, 0.09. 69 divide 70, 1. Ano, and so on. So nakuha class kung paano? Sir, pwede po sir na paulit sir. So ganito, sa pagkuha class nung saang banda. So okay, ganito ha, ganito ang process niyan. So una ito na muna, ano? So 23 divided by, so ito 23. So 20, kung paano nakuha itong less than cumulative frequency, 23 plus 25, 48. Ay, una pala, sulat nyo naman yung 23. And then 23 plus 25, 48. 48 plus 14, 62. 62 plus 6, 68. And then 68 plus 1, 69. 69 plus 1, 70. And so on. So, paano naman nakuha class ito? So, yun lang. Yung 23 divide 70. Ano, ganun lang class. Divide nyo lang. Wait lang class. May mali. Wait lang. So, ganito pala class yun. Okay? So, yung pagkuha ng percentage, ganito. 23 divide 70. Okay? 23 divide 70, 32%. Sunod, 25 divide 70, 36%. 14 divide 70, 0.2. So, 6 divide 70, 1 divide 70, 1 divide 70. Okay, nakuha? So, frequency class divided by the sum. Ano? So, yung pagkuha ng relative cumulative frequency. Okay, nakuha na? Kung paano?
So, ayun class. Nakuha class kung paano? Again class, ulitin natin ano. So, frequency para makuha ito. 23 plus 25, 48, 48 plus 14, 62, 62 plus 6, 68, 61, 68 plus 1, 69, 69 plus 1, 70. Ano? Ito naman relative cumulative frequency, yung percentage nung frequency na nakuha natin dun sa total. Sa total, ano? Kung ilang percent siya. So, 23 divided by 70, 33% yun. Yung 25 ay 36% ng 70. And so on. Ano class? So, pag in terms of percentage naman, so multiply lang natin by 100, mag-a-arrive tayo sa mga value na ito. Ano? Pag in terms of percent. So, for a total of 100%. So, dito class, sa paggawa natin ito, madidetermine natin na sa 1 to 5, dun sa result na yon, yung may absent lang na 1 to 5 ay nasa 33% lang ng black. Ano? Tapos yung may absent naman ng 6 to 10, nasa 36%, and so on and so on. Ano? So, naintindihan class kung paano? Merong tanong? Sir, given po ba ang frequency? Yung frequency class ay nakuha yan. Sino nagtatanong? Ako po, Sir, Abiria. Late ka iha? Hindi man. Sorry po, Sir, late din po ako nakapasok. Oh, yan. Sinasabi ko sa iyo. Nagbigay na ako ng time, tas ngayon uulitin ko naman. So, okay. Nakuha class yung frequency dito. Ano? So, dyan sa given value na yan. So, ibig sabihin, yung 1 to 5, yung pumasok sa 1 to 5 ay 23. Yung pumasok sa 6 to 10 ay 26 na value dito. Ano? Ganun lang. Naintindihan? Ganyan lang. Opo, Sir, thank you po. Okay. Kaya sa sunod class, make time, kasi bahala kayo dyan. Lalo na may mga computations ito. Kaya yung ibang mga kaklase nyo na pumasok, na hindi pumasok, tingnan natin sa sa quiz, online quiz. So, ayan. So, yun class. Mag-ano ka na lang, Miss Aberia, magpaturo ka na lang sa kaklase mong nagpasok lang dito. May mga bagay class na na pwedeng ipagdamot. Kasi katulad nito, nag-prepare ako ng lesson, tapos yung nag-attend, kayo lang. Nag-inform ako last meeting na ma-online class ako, and then wala din masyadong nag-attend, kayo lang nagpasok. So again, may reason ako na ipagdamot yung ginawa ko. May reason ako na ikip itong discussion na ito sa atin. Kasi nag-inform ako. Whether hindi ako nag-inform, oras ng klase. So, yun class. Okay, next. How about ungroup data? So, sa ungroup data naman class, mas madali lang ito. It names all the data in tabular form and tells how many times the value occurred. Okay. So, ganito naman class ang pag-analyze niyan. So, consider the following data obtained when a dice tossed 40 times. So, ayan class. So, dice, meron lang tayo 1 to 6 sa isang die. So, 40 times daw siyang pinag-toss. So, ito ang nakuhang value. Mga value, na naglabas dun sa dice. So, construct a frequency table. So, dyan class, ang ginawa lang dyan ay, yan lang, nag-create lang ng 3-column table. So, in the first row, you will put the numbers in the dice. In the second row naman, yung tally of each numbers in the dice appeared. In the last column, the frequency by which the values occurred. So, dito class, ang ginawa,
number of dice 1 to 6, and then yung tally kung ilan yung lumabas na 1, kung ilan yung lumabas na 2, yung ilang beses lumabas yung 3, and so on and so forth. Based dun sa nakuhang result na pag-toss ng dice 40 times. So yun class. So total lang yung frequency, yun lang yung total. So anim na beses lumabas yung 1. So 7 times lumabas yung 2, 6 times lumabas yung 3, 7 times lumabas yung 4, 5 times lumabas yung 5, 9 times lumabas yung 6. So for a total of 40. So ganyan lang class. So ang pag-analyze naman yan ay ganito. So dito naman class, pag-analyze na, nakikita nyo sa picture? So yan. So yan class ang conclusion yan. So to get the range of the data, nakikita ba? Nakikita nyo? To get the range. Maliit po. Maliit po, sir. Alit po, sir. Nawawala kasi pag sinusum ko. Ayan, ay nawawala. Wait lang. Sige, ilagay ko dito. Ayan, nakikita na class? Kita na? Yes po. Ano po, sir? Sir? So, to get the range of the data, we have the highest value and the lowest value of the dice. So, 6 and 1 respectively. Thus, ang highest value natin ay 6 and then ang lowest value natin ay 1. So, ang range natin ay 5. So, ang process din nito class, kasi ang pinapa-compute sa atin ay yung frequency table. So, ano yung sunod na step na gagawin dito? Yung ginawa natin dito sa mga nauna. Pero class, i-verify ko muna ito. I-verify ko kung need pa ba natin na i-transform siya sa ganun sa ungroup or kung okay na ganito lang sa group data. Kasi dito pa lang nakuha na natin yung frequency. So i-check ko muna kung ano yung applicable na solution dito. Baka iba yung formula na ginagamit or approach sa group data. So kapag may changes class, i-discuss ko sa inyo. Pero kapag as is na ganito, aralan nyo na to. Kasi baka by next meeting mag-quiz tayo regarding dito sa frequency distribution table. Online quiz class. So again, ito. So naintindihan? May tanong? So madali lang class ang pag-analyze ng frequency table. Mabusisi lang. So, dapat kabisado yung mga formula and then yung step kung paano. So, recap tayo. Sige, kayo ang mag-discuss. Sino ang ma-discuss? Sino ang ma-explain briefly? Okay, sige ako na lang. Para mabilis. So, again, yan class, meron tayong 70 students. Tapos, number of days daw na yung student ay absent in her class. So, ito yung record. So, una class, kukunin muna ninyo yung highest and lowest value.
para malaman nyo yung range. Ano? So, dito class 26 ang highest value, ang lowest value ay 1. Ano? Step 2, using yung formula, makukuha nyo yung value ng number of classes. Ay, ano pala I mean? Class in, number of, approximate number of classes. Ano? So, gamit yung formula. So, makukuha na ako ang value natin, 5. Tas class interval, pagkuha, range lang over number of classes. Kaya 5 ang class interval natin. Kaya, kung titingnan natin, meron tayo ditong class na 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 5. Kasi ang difference lang nila, o yung pagkaka-interval lang nila ay tagpa 5 lang. So, kung ang nakuha natin class interval ay 10, so meaning, 1 to 10 yan, 11 to 20, 21 to 30. So, ayan. So, lang natin. I-tabulate lang. So, number of absences or class. So, ayan. Tapos, yung frequency class, kung ilan yung value dito na pumasok sa 1 to 5, sa 6 to 10, sa 11 to 15, sa 16 to 20, and so on and so forth. So, ganyan lang class. So, step 4, gamit yung formula. Pagkuha nito, pagkuha ng UTCB, upper limit lang plus 0.5. So, ang upper limit dito is 5 plus 0.5, 5.5. Tapos, ang lower limit ay 1 minus 0.5, kaya 0.5 ito. And so on. Tapos, pagkuha class ng class mark, i-add lang itong dalawa, divide 2. So, upper limit plus lower limit na 1 plus 5 equals 6, divide 2, kaya 3. 6 plus 10, divide 2, kaya 8. Kahit din class ito ang i-add nyo, same lang din ang makukuha nyong value dito. And then, dito na class, sa pagkuha ng relative cumulative frequency. So again, nakuha natin tong value ito. Pagkuha nito, unahin natin yung 23, plus yung kasunod, kaya 48. And then 48 plus 14, sa katapat, 62, 62 plus 6, 68, 68 plus 1, 69, 69 plus 1, 70, and so on. Sa pagkuha naman ng relative cumulative frequency, itong value ito, kung ilang percent siya nung total. So, in this case, 23 ay 33% ng 70. Ang 25 ay 36% ng 70. Paano nakuha? Ito, 23 divided by 70. 25 divided by 70. So, naintindihan? So, ganun lang class. Yes. Okay. Sa ungroup data naman, ganyan lang. Itatali nyo lang, tapos may frequency. And then, yung range. Okay, next tayo. Next natin ay correlated data. So, what is correlation? So, para mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng correlated data, alamin na muna natin kung ano yung correlation. Kung bakit nasabing yung data na yun ay correlated. So, what is correlation? Correlation is a statistical measure that expresses the extent to which two variables are linearly related, meaning they change together at a constant rate. It's a common tool for describing simple relationships without making a statement about cause and effect. So dito class, pag sinabing correlated data, meron kang dalawang data na connected sa isa't isa. Halimbawa, ano ba ang mga correlated? Halimbawa class sa sales, sa sales that has something to do with weather. So kapag ang weather ay malamig, ang mga mabebentang product ay yung mga maiinit. Halimbawa, related ang weather sa sales ng lugaw. Lugaw is essential. So, halimbawa lang class. O kaya, sales ng ice cream. So, ang ice cream naman ay mabenta naman siya kapag summer. O kaya, ang halo-halo, mabenta din siya pag summer. So, those are related to each other. So, yun class ay madedetermine yun depende sa kung ano yung inaalam natin na data na involved sa kanila. So, kaya, ang correlated data class are data that are related yan class. Relate together pala, or linked together. They are connected. So, example yan class, ganito.
Pero class, ito kasing correlated data na ito ay may statistical tool ito para malaman natin kung yung data ba na nakuha natin ay kung ano ang level of correlation niya. So yung class ay nagre-range yun from -1 to 1. So ganito yan. So correlated data, correlation is positive when the values increase together. Okay? Kapag halimbawa yung value na yun is parehas tumataas, positive siya. So kapag pinag-graph nyo na parehas pataas ang yung respond ng dalawang nyo based on graph, positive siya. And then kapag correlation naman is negative when value 1 decreases as the other increases. Ano? So yun class. So ito class, positive kapag pareho, negative kapag magkaiba. Ano? So para mas lalo nating maintindihan class, meron ditong figure kung paano ma-identify yung klase ng correlation. Ano? So ayan class. So a correlation is assumed to be linear following a line. So based dito class sa figure, no correlation kapag kalat-kalat, scattered, meaning hindi sila connected sa isa't isa. Ano? And then, ayan class. Habang siya, low negative correlation. And then ito naman, high negative correlation class kasi habang tumataas yung value dito, bumababa naman yung value niya dito sa kabila. Ano? Yung corresponding naman niya bumababa. Habang tumataas yung value dito sa portion na to, dito sa axis na to, kung anong tinutukoy nito, bumababa naman siya dito. That is why negative correlation. Ano? So, pag perfect negative correlation, straight line ang na-form. Negative 1 ang niyan. Okay? Pag pag positive correlation naman class, so ganito, pag hindi masyadong kalat-kalat, tas pataas ang direction niya, habang tumataas dito sa value dito, tumataas din siya, that is low positive correlation. So dito naman, and then, pag 0.9, high positive correlation, and then kapag straight line na class ang na-form, perfect positive correlation. So yun class, pag mga ganito class na problem, halimbawa magbigay ako sa inyo ng data, tas i-graph nyo lang siya. Tas based on that graph, i-identify nyo lang kung ano yung correlation niya. Kasi class, itong pag-compute nitong ganito, meron ganitong formula. Pero hindi na tayo doon lalagpas pa. Kasi mga higher statistics na ata yun. Tayo ay elementary lang. So kapag na-require kayo na alamin yung correlation, you can have that formula. Madali lang naman i-search kung paano. So correlation can have a value. 1 is a perfect positive correlation. 0 is no correlation, so the values don't seem linked at all. Negative 1 is a perfect negative correlation. So the value shows how good the correlation is, not how steep the line is, and if it is positive or negative. So by that class, madedetermine natin kung yung value natin ay kung gaano sila ka-correlated sa isa't isa. So naintindihan? So mga sample na ganyan class na data, ito. Bawa, yon ice cream sales. So, the local ice cream shop keeps track of how much ice cream they sell versus the temperature on that day. So, here are their figures for the last 12 days. So, dito class, sa natin, horizontal natin, temperature ang tinutukoy, and then dito naman class sa along Y natin or vertical natin na data. So, dyan yung presyo, yung sales. So, given itong tabulated class na value na at 14.2 degree temperature, degree Celsius, ito yung benta ng ice cream. And then sa 16.4 naman ito, and so on and so forth. Tapos, pinag-graph lang class. So, it's important din na marunong kayo mag-graph. Kung paano. So, dito class, sige, 14.2 degree. So, dito class sa 14.2 degree, ito yan. And then 215 daw siya. So, ang katapat niya ay 215. Okay, nakukuha. And then dito naman sa 16.4, ito yan. Ito. Ang katapat niya naman ay nasa 325 siya. So, ito class, hindi naman necessarily na saktong-sakto. Kumbaga, mas maganda kung masakto nyo talaga. Pero dito kasi ang inaalam natin ay kung anong klase ng correlation siya. So, dito class, based on the graph, we can easily see that
warmer weather, the higher sales. Ano, go together. So, the relationship is good but not perfect. So, ito class, habang tumataas yung temperature o umiinit, lumalaki yung sales ng ice cream. Ano, kung gagawin natin sa lugaw, ganun din. Ano, habang lumalamig naman sa lugaw naman class, kapag ganun ang ginawa natin, ano kaya ang result? So, sa lugaw class, habang umiinit, bumababa naman ang sales. Ano, so baliktad class. Ano, pag lugaw naman or something na mainit ang kinonsider natin na product na sales, kapag malamig, malaki ang sales. Okay, naintindihan class kung paano? Tapos kapag naman umiinit, bumababa ang sales. Kaya negative correlation naman yung sa lugaw, ano, or mainit na products. Naintindihan ba kung paano? So, ayan. So, base class dito sa figure, dito sa graph natin, i-check natin kung anong klaseng correlation siya. Ano? So, anong klaseng correlation siya, class? So, base dito sa figure na to, anong klaseng correlation siya? High positive correlation. Okay. Correlate. Okay, very good. Sino nagsagot? Phoenix po. Okay, si Miss Phoenix, very good. Ano? So, high positive correlation. Ano? So, ang nakasagot sa inyo ay si Phoenix at saka si ano? Sino yung kanina? Si Abiera. Tama ba? Ay, Aberia. So, ayan. Sige, may plus sa participation. Ano? So, how about naman class kapag time Sir, si Mr. Abrera po yung kanina, sir. sige. Mr. Abrera pala. Okay, sige. So, dito naman class sa time series data. Time series data. Pero may plus kayo lahat. Kayo mga nag-attend. Ano? Mga nag-attendance. Okay? So, time series data. Time series data is data naman that is recorded over consistent intervals of time. So, or a set of observations on the values that a variable takes at different times. So, ito naman class, it has something to do with time. Ano? So, may duration. Ano? So, para mas lalo nating maintindihan, ito ang sample problem natin. Halimbawa, weather records. Ano? At specific time interval, ayan class yung data. Ano? So, ganyan lang class ang time series data. Pwede din class year. Ano? Halimbawa, population. So, at a certain year, iba-iba ang population. Ang record ng population, ang data ng population. Ano? Halimbawa, ang population ng isang lugar na ito sa ganitong taon ay ganito. Sa ganyang taon naman ay ganito. Ano pa ang pwede? Yes, pwede din natin class ma-relate sa sales. So, at sa ganitong year, ganito ang sales ng ganitong item. Ano? Ganun class. Basta has something to do with time, and then yung intervals niya is consistent. Ano? So, in this case class, ang intervals nito ay every 2 hours. Ano? So, 12 to 2, 2 to 4, ganyan, 4 to 6. Ano? Basta equal yung intervals of time. Another example, ayan, change in population over time. Ano? Ito to class I, time series graph of the population of the United States from the years 1900 to 2000. Year 2000. Ano class? So, meaning class, ang population ay sa United States, sa lugar na yan ay tumataas. Ano? Dito class ang interval ay every 50 years. Ano? So, ayan class. Naintindihan kung paano class ang pag-analyze? Or kung paano gumawa ng mga data? Paano mag-organize and mag-present ng data? Using yung frequency table, correlated data, and then time series data. Merong tanong? So, ayan. Inspiring words. So, learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never regrets. Based yan kay Leonardo da Vinci. Ano? Totoo ba? Okay. So, ayan class. So, maraming salamat.